Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for September 22 hanggang September 28. So Cancer, kunin nyo lang po yung makaka-resonate kayo ha, and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Cancer yun. Kaya relax lang po kayo and enjoy our reading for today. Cancer, use your intuition ha para makuha niyo po yung akmang messages na kaloob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Okay? So Cancer, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ako malaking bagay po yun para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Cancer dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong September 22 hanggang 28? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have, wow, the Three of Swords, beautiful. This is beautiful ha, kasi nag-move on ka na daw mula sa isang bagay na mapanakit. So napakaganda, may pag-andar. In the area of what you want, you have the Temperance card, lovely. In the area of what you need, you have the Page of Swords, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords. Yes, 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 napakaganda. In the area of your near future, you have the Hermit card. Wow. In the area of your challenge for the week, meron kang Three of Pentacles. Beautiful. In the area of your fortune, wow, Death card. Transformation. Beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, you have the Two of Cups. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the week, eto yun, Cancer, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Five of Wands. Five of Wands, conflict, away siguro, o meron kayong mga confusion sa isip mo, no? Baka hindi mo malaman kung ano yung tamang gagawin, hindi mo alam kung saan magsisimula, especially nasa core energy mo, yung heartache mo, yung heartbreak mo, no? Siguro nanggaling ka sa isang paghihiwalay o hindi magandang relasyon o kaya nanggaling ka sa isang talagang toxic na environment na halos lahat doon nag-aaway-away, hindi pagkakaunawaan o nagalaban-laban. Feeling mo merong kumakalaban sa'yo o may mga taong humaharang para maabot yung kaligayahan mo, no? At parang nahihirapan ka to get out of that system. Pero nakita ko dito, Cancer, in your reading, talaga namang meron kang death card. Ibig sabihin, meron kang rebirth, may transformation, may pagbabago. Handa ka na baguhin yung mga bagay para makaalis ka sa sitwasyon na ito. Nakita ko sa'yo na handa ka nang umalis. I don't know why. Either in a relationship, in a job, in a family setting na talagang mapanakit, na talagang sabi mo, time na for me to move on, time na for me to live my life on a different way. Kasi sabi mo parang, sobra na masakit na, mahirap na hindi ko na kaya Parang ginagawa ko every single day yung position ko o yung galing ko to be someone or to be better, pero parang sila hindi nila makita yung galing mo o yung husay mo o yung pagkatao mo. Parang feeling mo you always been disrespected, you feel like wala kang laya, wala kang sariling boses, kaya parang sabi mo tama na, alis na ako. Especially po ngayong pagpasok ng Libra season, kasi po ngayong September 22 hanggang onwards, itong Oktubre, papasok po tayo sa sign ni Libra. So ano ibig sabihin yan? Balance, okay? Cancer, you are being required to have this beautiful, beautiful balance in your life. Magkaroon ka daw ng emotional intelligence, kung may mga bagay na parang feeling mo, I cannot deal with this anymore, you want to escape or to have a balance with work and life, panahon na para tignan yan. Especially po, yung shift mo, magkakaroon ka ng shift ng focus pagdating sa buhay mo. Kasi po yung araw papasok sa sign ni Libra, so yung attention mo mag-shift papunta sa pamilya, papunta sa bahay, papunta sa emotional foundations mo. Kung saan ka talaga nakaramdam ng love, nakaramdam ng katahimikan, nakaramdam ng comfortability, yung parang feeling mo safe ka doon ka pupunta. Because this time around, you will savor your personal sanctuary. Kung saan ka feeling mo at home, at peace, you feel like hindi ka aawayin, hindi ka huhusgahan, yung mga ganyan. So, kung ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, Cancer, dumaan ka sa very, very mahirap at saka talagang full of friction na moment sa trabaho o sa buhay pamilya mo. Ngayon, magsisimula ka ng alamin, sino ba talaga yung tunay kong pamilya? Sino ba talaga yung makakapitan ko sa oras ng pangangailangan? Parang ganyan. Okay?
So, in your core energy, number 3, 3 of Swords, kung birthday nyo po ang number 3 o a special number o kaya address sa inyong, number sa address, probably this the message for you. Number 3, 3 of Swords, talaga namang ikaw ay nag-move on na from something na talaga namang painful. Kung ito man po ay tungkol sa karelasyon, pero okay pa kayo, gusto niyo pang i-rebuild yung life ninyo, o kaya katrabaho na sobrang nakapanakit, panahon na to resolve issues. No? Especially po, yung moon, yung ating buwan, magka-transit siya to Libra this time midweek. Ano po? So ibig sabihin yan para sa inyo, ito yung best time to resolve any differences. Okay? Especially here with the 5 of Wands and the 3 of Swords. Pag pinagsama sila, parang minemend mo yung broken heart mo at tinatry mong kausapin, linisin o planchahin yung mga gusot o hindi pagkakaunawaan. Panahon yan this time. Ang payo sa'yo, i-avoid mo daw ang iyong ego conflict. Ano? Meron dapat magpagkumbaba, meron dapat magkaroon ng accountability, pag-ako sa pagkakamali, pag-ako sa kasalanan, kilalanin kung saan nanggaling yung pagkakamali, at magkaroon ng pang-unawa na, o sige, naintindihan kita. Okay, naintindihan mo rin ako. So, parang meeting in the middle, kumbaga. No? So, i-resolvahin na yung mga bagay na akala mo before ay mahirap, akala mo before ay wala lang solusyon, pero meron pa pala. But for others, kitang-kita ko talaga na gusto mo na ibalik yung balanse ng buhay mo na malayo sa bagay na ito, sa magulo, sa mapanakit. Parang you want to choose yourself over any other thing. Sabi mo, nilaan ko lahat ng oras ko diyan, nilaan ko lahat ng effort ko diyan, pera ko diyan, pagmamahal ko diyan, pero ito lang yung nakuha ko. So parang panahon na para balansehin mo. Sabi mo, hahanapin ko na yung kaligayahan kung saan tanggap ako, kung saan okay ako, kung saan minamahal ako. Parang ngayon meron ka ng courage to do that. Okay? So napakaganda. The 3 of Swords is being clarified by the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands all about happiness. Tingnan mo siya, yung image. Masaya siyang tinutugtog ang kanyang drum at yung kabayo sa likod, yung knight, yung kabayo niya, talagang masaya, nag-enjoy, full of love, full of life. At ganun ka din. Hanapin mo yung magbabalik ng sigla mo, magbabalik ng kaligayahan mo, magbabalik ng buhay sa buhay mo, kumbaga. No? Panahon na para maging go-getter ka, umalpas ka na do sa pain na naranasan mo, sa heartbreak na pilit mong kinaya before, pero sabi mo parang panahon na para ibangon muli at sarili, maging happy ulit, maging passionate ulit sa ibang bagay. Kung merong mga bagay na nakapanakit sa'yo, ibig sabihin hindi yun para sa'yo, kaya iwanan na. At magkakaroon ka ng bagong oportunidad na magiging excited ka. At dito mo bubuin muli ang sarili mo. So with the Knight of Wands here, yes, happiness will come again. Good news will come again. Kung meron kang mga oportunidad na hinahanap, it will come. Kung meron kang bagong career na gustong puntahan, it will come. At muling babalik yung sigla sa puso mo. Kung ito man po ay relasyon, nakita ko na babalik yung sigla mo pagdating sa pag-ibig. Kung ayaw mo siyang sukuan, ayaw mo siyang iwanan, sabi mo, kaya ko pang plansyahin to, then go push. You can make the most out of it and rebuild something. At nakita ko na you will now prioritize happiness more than the negativity. Okay? In the area of what you want, you have the Temperance card here. Sa Temperance card, parang gusto mo magtiyaga eh. Parang gusto mong, sige, pagtiyagaan natin to, plansyahin pa natin, ayusin natin, no? Especially po, this time, dadaan po kayo sa mga maraming pagsubok, pero kayang-kaya mo siyang lagpasan kung ikaw ay magkakaroon ka ng tamang balanse. Because Temperance card is all about balance, love, peace, harmony, no? Yan ang mga bagay na kailangan pamayanihin this time. Kung meron mga issue sa paligid cancer na parang, ay, kaya ko naman i-let go yan. Ay, wag ko na lang i-big deal para talihin ko na lang natahimik kesa naman pumatol pa ako. Yan, pwede yan. Nakita ko yung parang gagawin ko na lang yung trabaho ko. Kung bahala kayo sa paligid, bahala na kayo. Basta ako, I'm eyes on the prize. My eyes are focused on the prize. My love is focused on the things that will make me grow, the things that will make me happy, no? Panahon na rin para proteksyonan mo ang sarili mo against other people's bruhaha or other people's drama. Parang ikaw na mismo yung umiwas at make the most out of your hands. Kung ano yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng pag-asenso, pag-andar, magagandang bagay, doon mo na lang ilaan ang effort mo kumpara sa makinig o magsayang ng oras sa mga tao na saradong isip, sa mga tao na mapanakit. Panahon para bigyan mo ng spasyo ang sarili mo. Pero kung ikaw
ikaw po ay nag-iisip kung paano ko maayos ang ibang bagay, paano ko masosolusyonan ang ibang bagay, simulan mo daw sa self-care, self-love, and have a moment with yourself. Okay? Kasi kapag may moment ka para sa sarili mo, pinapahalagahan mo ang sarili mo, you want peace, you want harmony, kayang-kaya mong bigyan ng mahabang-mahabang pasensya yung maraming bagay. Okay? Temperance card is being clarified by the High Priestess. Yes, narinig ko dito na follow your instinct. Pag alam mo na hindi ka patol-patol yung isang bagay at parang feeling mo, parang mapapahamak lang ako dyan. Or, parang lalaki lang yung gulo pag pinatulang ko. Always listen to that because that is your spirit guides tapping in your shoulder. Sabi niya, huy, wag kang patulan. Huy, wag nating big deal. Iwas na tayo. Parang ganyan. So, parang ikaw, kung ano yung tawag ng damdamin pagdating sa isang bagay na medyo parang may alanganin ka o parang medyo may reservation ka, listen to that. Because iniiwas ka ng spirit guides mo para makapag-focus ka lalo sa mga bagay na mas importante. Okay? Kung meron mong mga tao sa paligid mo na lalong pinapabagsak yung iyong moral, lalong pinapabagsak ang iyong kumpiyansa o ang iyong pag-asa, mas manalig ka sa sarili mo. Kasi alam ko na may kakayanan ka, magaling ka, marunong ka, so stand with that. Stand by yourself, okay? And be your first cheerleader kasi magagawa mo, okay? In the area of what you need, you have the Page of Swords. What you need this time is to be curious, okay? Maging matanong ka, matuto kang aralin yung mga bagay-bagay. Kapag meron ka hindi naiintindihan, itanong mo sa may, huy, ano yung sinabi mo hindi ko gets? Huy, bakit? Ba't parang may sama ka na loob ba sa akin? Ano problema natin? So kung meron ka daw mga bagay na hindi malinaw sa'yo mismo, Cancer, panahon na para linawin sa kanya. O parang, uy, ano bang dapat kong baguhin? Para alam mo kung ano itatransform ng buhay mo for the better. Kasi kung clueless ka sa mga problema sa paligid, sa dapat kong ayusin, sa dapat kong baguhin, sa mga taong dapat kong iwasan, sa mga bagay na dapat kong i-improve sa trabaho ko, mas magandang alam mo, di ba? So, pag meron nagpayo sa'yo, pag meron mga nagbigay sa'yo ng opinion, kapag meron nag-criticize sa'yo, pakinggan mo kasi baka mamaya ikabubuti mo pala yun. Narinig ko rin dito, today, you need a valuable talk. Parang magandang usap with someone that will make you win an argument or will make you win ay discussion na medyo may conflict. Parang ikaw yung mismong magbibigay ng magandang, I don't know why, parang ikaw yung may magandang bala para maayos ang lahat. Especially po when it comes to negotiation, kontrata, pag-uusap, or teamwork sa grupo. Parang ikaw yung magbibigay ng magandang suggestion, magandang idea kung paano maplansya ito, no? So kung nakita ko rito na if you have an idea or if you have a plan at balak mo silang kausapin, nakikita ko yung parang takot ka or may alinlangan ka. Or parang sabi, magagawa ko ba to? Makakausap ko ba siya? Makaplansya pa ba namin to? So, parang sabi ng spirits mo, itry mo lang, subukan mo lang, baka makabuti, baka makadagdag sa linaw, no? Especially kung naghahanap ka rin ng kalinawan, panahon na para asikasuhin mo daw. Parang ganyan. So, kung meron kang initiative today, Cancer, to know the truth, plansyahin ang lahat ng issue, linawin lahat ng issue, maaring sa iyo manggaling yung inisyatibo para gawin yun. Para mawala na tong mga confusion mo din, mawala na rin tong mga sigalot o hindi pagkakaintindihan with someone at maging payapa na ang lahat, makabubuti. Pero ngayon sabi rito, alamin mo daw muna ang katotohanan. Okay? Para yung gagawin mo, yung pupuntahan mo, okay. Para kung kakausapin mo man siya, at least equipped ka with the right information, equipped ka with the right thing to say, hindi ka panghihinaan na, ay o nga no, hindi ko rin gets. Ay o nga no, baka ganito rin. So, at least alam mo yung paninindigan mo. Alam mo kung saan ka nagagaling, kumbaga. Okay? The Page of Swords is being clarified by the Emperor card. Yes, Emperor card is all about pagiging wais. Pagiging wais na hindi siya ma-ego, hindi siya ma-pride. Kung alam niya kailangan niya makinig, makikinig siya. Kung impormasyon na magagamit niya, pag-aaralan niya. Hindi siya mayabang to the sense na alam niya kung kailangan niya mag-give in, kailangan niya makipagkompromiso, kailangan niya makipag-usap kung saan accountable siya sa kanyang sariling salita, sa kanyang sariling sinasabi, o sa kanyang sariling ginagawa. Parang meron kang room for improvement, kumbaga. Parang ito yung katapangan to say yes, katapangan to admit, katapangan din to
sabihin na, ay oo nga, sige salamat. Sige, naiintindihan kita. Sige, pag-usapan na natin. Kapag merong kang lakas na pag-usapan yung isang bagay na medyo delicate at medyo malalagay ka sa alanganing sitwasyon, pero handa kang kausapin, handa kang pag-usapan yung isang bagay na sensitibo, katapangan yun. Kasi hinaharap mo yung problema. Hinaharap mo yung maaaring ikaw ang mali, maaaring siya ang mali, at handa kang harapin kung ano yung magiging outcome ng pag-uusap na yan. Katapangan yun in your part. And knowing the truth is a power for you. Kasi pag alam mo yung katotohanan, alam mo yung galawan. At makakaalpas ka na sa confusion na nararamdaman mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords. Knight of Swords, ikaw gusto mo na mag-move past this. Parang sabi mo, tama na, tapusin na natin to. Gusto ko na mag-move on. Gusto ko na lagpasan yung mabigat na parte ng buhay ko. Gusto ko na maging maligaya ulit. At kitang-kita ko yung momentum in your part. Parang you want to give so much energy to this. You want this to happen quickly, matapos na agad, lumipas na agad, masyado nang mabigat sa dibdib ko, gusto ko na tong matapos. Kita-kita ko yung action in your part at yung energy mo talagang iratsyada yan para makamove past ka na, makapag-move on ka na, which is good. Nakikita ko yung mabilis mong action at mabilis mong reaction at pagkilos para matapos ito. Kaya sabi mo, tama na yan, pag-usapan na natin to. Tama na yung bigat-bigat na yan, ayoko na, hindi ko na kaya, patapos na tong Setyembre, ganito pa rin tayo, parang ganyan. Especially po, ramdam ko yung pagkatulong sa inyo ng eclipse. Kasi po dumaan tayo sa lunar eclipse noong September 7. Talagang kaguluhan yun. Confusion, malabo. Pero noong September 21, pagkatapos naman ng eclipse into solar eclipse on September 21 in a sign of Virgo. So, ano madudulot sa iyo na eclipse on September 21? Clarity. Okay? Parang you want to get past na sa mga bagay na talagang nag-drag sa'yo. Kung ano man po mga issue yan. Pwede sa pamilya, sa kapatid, sa lover, o sa trabaho, sa pangarap. Parang gusto mo na makaalpas doon. Sabi mo, tama na yan. Ayoko na mag-dwell dyan. Move on na tayo. Parang ganyan. So, it's really good time for you. From moving forward and working on this diligently and making the most of your effort para talagang matumbok na yan. Listen to yourself, ha? Listen to yourself. The Knight of Swords being clarified by the Three of Cups. Three of Cups, meron ka pang Three of Pentacles here. 3 is all about love and protection. Okay? Meron ka pong namayapang kamag-anak na nasa kabilang buhay, inaalagaan ka ngayon, ikaw ay kanilang proprotektahan. Kung meron ka mga dasal, sila din ay nandyan para gabayan ka. So kung meron ka pong namayapang kamag-anak, ipagtirik mo sila mamaya ng kandila to give thanks and be grateful for their love and protection. Na kahit nasa kabilang buhay sila, ay ginagabayan ka pa rin. Okay? Knight of Swords confirmed by the Three of Cups. Nakita ko rito na sabi ng spirits mo na there are a lot of times for you to really have fun and enjoy your life. May mga tao sa paligid mo ang susuportahan ka, sasamahan ka, gagabayan ka, i-cheer ka na parang, yes, go Cancer, go! Go Cancer, go Cancer, go! Parang ganyan. So, kung meron ka mga balak gawin na gusto mong have a quick moment, may mga taong darating sa life mo to really push you to do that at samahan ka. So, it's gonna be a great time for you. Nakita ko yung saya. Nakita ko yung para unti-unti binabangon mo. Meron kang support group, oh. Kung ikaw ay lugmok na lugmok ngayon, sa obrang pain, kung ano man pong pinanggalingan ng pain na yan, the right people will come at magbibigay sa iyo ng push para mag-move forward, no? So, napakaganda. Kaya kung may maghahiya sa iyo mamaya Cancer, halimbawa, uminom o kaya lumabas, mag-bonding time with friends and family, go push, go there because makakatulong yan sa iyo para makaalpas ka dito sa pain na ito. And nakita ko may quick success ka, meron kang quick celebration for something, I don't know why, whether nakita mo kinarma yung tao naging dahilan sa painful na yan o kaya nanggaling ka halimbawa sa pagka-let go sa isang trabaho na tanggal ka siguro, biglang boom, may dumating na bagong trabaho, quick ito, na i-celebrate mo agad-agad, parang ganyan. So, now is the right time for you to really see the beauty of the future. Marami pa maghihintay para sa'yo. Marami pang darating na magaganda kaysa dun sa mga bagay na mapanakit. Okay? In the near future, eto ka, the Hermit card. Wais ka na. Matalino ka na. Alam mo na yung mga bagay na dapat mong iwasan. Masasagot na yung mga bagay na confused sa'yo ngayong oras na ito. Pero in the near future, darating yung sagot na parang sabi mo, kaya pala pinagdaanan ko yun. Kaya pala nawala sa akin yung gunggong na yun. Kaya pala iniwan ako ng taong ito kasi mag-focus pala ako sa ibang bagay. So, marirealize mo kung saan ka nilagay ni God.
at ano yung redirection na gusto niya mangyari sa buhay mo. Kaya talaga katabi niya, katabi ng Hermit si Death card, may transformation, may nagbabago, merong mga dapat matanggal, dapat aalisin, dapat i-retrofit, dapat i-renovate. Nakikita mo, ito pala yung rason. Kasi you're gonna land in a life of yours in the near future kung saan lahat gets mo na. Gets mo na kung bakit pinaghintay ka ni God sa isang bagay, kung bakit niya hinayaang masaktan ka sa isang taong ito o sa isang bagay na ito. Kasi may isa-isa yan, meron yung meaning sa'yo in the near future. Kita mo naman dito, kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan na kailangan mo aralin sa Page of Swords, bahaba ka dito with the Hermit card, alam mo na yung mga bagay na nakakalito at hindi ka na confused. Magudulot yan sa'yo to find the right people that will help you, that will support you, will guide you. Magiging team player ka na, magiging cooperative ka na, collaborative ka na kasi alam mo na yung gagawin Buo na sa isip mo kumbaga. So, tapang ang kailangan mo para ma-execute yan. With the Hermit card, nakita ko rito, in the near future, you will try to do things on your own. Nakita ko yan na parang sa ma-view, kung galing ka sa trabaho sa kumpanya, balak mo siguro mag-work from home, o kaya to have solo projects, to build your own empire, to build your own negosyo. Kumbaga, in the near future, you're valuing your own decision. You're valuing your solitude. Marami kang time to be alone, to meditate, to have a long walks. Sa ma-view, nagsimula na ngayon magkaroon ng mga exercise na mag-isa lang, yung lakad-lakad, takbo-takbo on your own. Kasi nakita mo na yung kahalagahan ng pagiging solo. I don't know why. Nakita ko yung very independent Cancer dyan, na parang panahon na para tumayo sa sariling paa, i-enjoy ang sariling company, maging maligaya kahit solo lang. Marami kang ganyan in the near future. And I'm seeing independence, empowered Cancer ang nakita ko. So, kung marami mga taong aalis sa buhay mo ngayon, o ikaw mismo aalis ka to find your own happiness, to find your own future, to find your own path, nakita ko yung kahandaan in your part to do things on your own. Sabi mo, kung mag-isa lang ako, kaya ko to Parang ganyan. Okay? The Hermit card, The Hanged Man, yes. Parehong card nagsasabi ng kalinawan. Si Hermit card, dala-dala niya yung lantern na may star sa loob. Ibig sabihin, sabi niya, ay, hanap ako ng hanap kung saan-saan. Nasa kamay ko lang pala yung hinahanap ko. Parang ganyan. And with the Hanged Man, nakita ko rito na minsan, susubukan mo lagi na mag-pause muna, huminto muna para mag-isip. Parang magiging pattern yan sa'yo in the near future na kung meron kang kaguluhan, may mga bagay na hindi ko naintindihan, minsan sabi mo, teka, upo muna ako. Teka, alis muna ako aralin ko lang to, pag-isipan ko muna. So marami kang ganun. So nagiging wise ka. Ayaw mong magkaroon ng rush decision, ayaw mong magkaroon ng padalos-dalos na salita o padalos-dalos na action. Sabi mo, pag-iisipan ko muna. At nagiging talagang matalino ka Cancer sa buhay. Armas mo to. Kailangan mo na malinawan ka bago ka gumalaw. At hanapin mo na sa sarili kung ano yung tama bago mag-react. Which is a good asset para sa'yo. So kung meron ka mga bagay na hinahanap, malalaman mo din daw yan, tignan mo lang sa ibang perspektibo, lalabas ang kasagutan. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have ride the storm, let chaos and turbulence cleanse your spirit, purge, purify, refine. Sabi rito, kung medyo merong conflict, may friction, may kaguluhan, meron kang hindi naiintindihan, daanan mo lang daw yan. Kasi saan ba patutungo yan kundi sa kaayusan? After gulo, ang tapos yan ayos. May kita mo rin yung tamang sagot. Kaya huwag mo daw madaliin ang sarili mo, especially here with the Temperance card. Huwag mo daw madaliin ang isang bagay lalo na kung hindi mo naiintindihan o kung medyo magulo pa. Huwag ka daw agad mag-settle kung medyo meron pang hindi naiintindihan. Halimbawa, nabili ka ng bahay tapos magulo pa yung usap, magulo pa yung bayaran, magulo pa yung mga dokumento. Huwag ka munang magbigay ng commitment mo sa bahay na yun. Halimbawa, ganoon din sa relasyon. Kung medyo yung kausap mo, yung kamabutihan mo, medyo confused pa ang feelings, confused pa ang kanyang commitment, hindi pa siya makapagbigay ng konkretong sagot, huwag ka muna magbigay ng oo mo o ng obligasyon mo o responsibilidad mo sa kanya kasi hindi pa siya ganoon ka-sure. At ganoon ka din, daanan mo lang, sabayan mo lang yung agos. At kapag naging maayos na yan, doon ka talaga makakapagsalita o makapagbigay ng iyong opinion o ng iyong responsibilidad o ng pag-oo, pag-okay na ang lahat. So ngayon, pagkatapos ng eclipse, talaga namang lilinaw na sa'yo yung mga bagay-bagay. Another message, confront fears. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Bravery, healing, reclaim. Yes, sabi dito,
mas lalong takot kang pasukin yung isang bagay, the better. Di ba narinig nyo na yung mga quote na ganyan na parang mas takot ka, mas maganda. Ibig sabihin, maganda yung papasukin mo o maganda yung pangarap na gusto mong tumbukin. Kasi pinapangunahan ka lang ng takot. Pero kung lalabanan mo yung takot na yan, kayang-kaya mo. Okay? Especially here with a challenge area, you have the Three of Pentacles. Ngayong linggong ito, tinatawag ka po ng yung spirit guides to have teamwork. Okay? Negotiation and finding balance pagdating po sa usap-usap, negosasyon, collaboration. Kung may mga puna sila sa iyo, panahon to para balansehin mo. Seek fair solution to avoid conflict. Kayang-kaya mo daw iwasan ang conflict na ito. Kaya kailangan balansehin mo muna. Pag-usapan, matutong makinig ha. Baka mamaya ikaw kasi hindi ka nakikinig o wala kang um, kalakasan na loob na unawain yung ibang tao. Panahon na para maging mapang-unawa, maging pasensyoso, alamin muna yung isang bagay bago magdire-diretso. Kumbaga, no, panahon na para maging team player ka. Kung meron kang dinadamdam, meron din sila. Meron kang pinagadaanan, meron din sila. Kaya kung meron kang mga negosasyon or communication na parang, gagawa ko ba to, magagawa ko to, magagawa mo. Kailangan mo lang talaga ngayon ay magkaroon ng malawak na pasensya sa maraming bagay para lahat kayo ay magkaunawaan sa isang grupo. Sabi ko nga sa inyo, kanina babaan mo ang ego mo o ang pride mo. Ganon din sa mga kasamahan mo. O huwag kang papatol kung alam mo medyo ma-pride, kung medyo mapanakit sa ulo, o medyo stubborn, matigas ang ulo. Learn to calm yourself and tell yourself, kaya ko tong intindihin, kaya ko tong pagtyagaan, parang ganyan. Okay? The Three of Pentacles is being clarified by the Strength card. Strength card, magpakatatag ka daw. Magpakatatag ka sa ego ng ibang tao, sa katigasan ng ulo ng ibang tao, learn to compromise, okay? I-resolve nyo yung mga issue. Sabi ko nga sa inyo, makakatulong po ang paggalaw ng buwan, papasok sa sign ni Libra, kasi it will be a best time for you to talagang pag-usapan and resolve some issues with a certain group. Pwede sa community mo, sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo, sa pamilya mo. Kung ano man yung grupong kinakabibilangan mo na medyo may friction, medyo may hindi pagkakaunawaan, panahon na para maging pasensyoso ka, maging mabait ka, maging calm ka, maging gentle ka, para kung ano man yung dapat i-resolve ay ma-resolve. Okay? In the area of your fortune, you have stepping into power. You are strong beyond measure. Yes, pareho, tinan mo, yung Hermit card saka yung image sa Oracle card. Pareho silang may dalang lantern. Ibig sabihin, nasa kamay mo lamang yung kakayanan, yung power at sagot para solusyonan yung mga bagay-bagay. Kaya kung ngayon nag-iisip ka, Cancer, kaya ko ba? Kaya mo. May power ka to do so. Another message, you have faraway places. Get ready for new horizon. Wow! Meron ka daw papasokin na bagong bagay, especially po pagdating po sa inyong finance and career. Sabi dito, ng iyong spirit guides and planetary alignment, medyo may careful budgeting ka and planning and balance pagdating po sa iyong finances. But, sa pagpasok po ng buwan sa sign in Scorpio, this weekend, magkakaroon ka ng unexpected expenses. So may mga gastos, may bibilhin, may pagkakaabalahan sa pera, pero makakatulong po sa inyo si Jupiter and Gemini kung saan kakaroon po kayo ng new income through communications. Baka kung yung trabaho niyo po ay communication, halimbawa selling, buying, client-based o online selling, nagbebenta, no? Yung kung ang base element ng pagkakaperahan mo ay usap-usap, negosasyon, agreement, kontrata, yan. Magkakaroon po kayo ng new income dyan dahil makatulong po si Jupiter sa pagpasok niya sa Gemini. So, napakaganda in your part. In your fortune, you have the Death card. Death card is all about transformation. Pagkabagong buhay, aalisin mo na yung mapanakit, no? Kung ano man yung mga bagay na humarang sa'yo o pumimigil sa'yo in the past, panahon na para bumalik yung kaligayahan, kasiglahan sa puso mo. At yung mga conflict, mawawala yan. Kasi magigets mo na kung ano yung right ingredient para lagpasan yan. Okay? The Death card, you don't need to resist change. Kung ano yung nagbabago, hayaan mo magbago. Kung ano yung nakatanggal, hayaan mo matanggal. Kaya ang sabi nga dito, ride the storm. Sakyan mo lang at kapag nag-settle down na yan lahat, may kita mo yung bagong buhay mo at alam mo na yung papasukin mo. Death card, King of Wands. Tapang this time to execute a new plan. Tapang this time to face something new and have a vision sa mga bagay na gusto mo. It's all about passion, love, drive, motivation, dedication na gawin yung bagong bagay. Kaya alam ko na handa mong baguhin yung dapat baguhin para
finally maabot ko na yung pagbabago sa life ko. No? Napakaganda for you. Napakatapang din for you to accept these things na kailangan baguhin. Kasi mahirap yan eh. Yung babaguhin mo yung mga bagay na mali sa'yo, yung mga babaguhin mo na minahal mo for a very long time, pero ngayon kailangan mo ma-realize na, okay, nag-serve na yan ang purpose sa buhay ko, tama na, bitawan na. Mahirap yan. Pero ngayon, nakita ko may tapang ka para harapin. So, magiging madali para sa'yo na mag-transform into something new kasi may tapang ka with the King of Wands. In your divine messages, unang-una, a time for healing. Yes, panahon talaga to para maghilom ka at bumangon. Another message you have, luck is on your side. Wow! May swerte ka doon sa tabi mo, kaya for sure makakabangon ka. Mare-resolve ang conflict. Meron kang mga bagong valuable information na magbibigay sa iyo ng tapang para sumuong sa buhay. Especially here with the Two of Cups. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para sa mga matitinong pag-uusap. Kung ito ay sa relasyon, pag-usapan, kung ano dapat pag-usapan, kung pwede pang isalba yung dapat isalba, go push. Babaan ng ego, babaan ng pride para magkaunawaan kayo. Sa negosyo, ganun din. Sa career, ganun din. Sa kaperahan, ganun din. Mas maganda na pinag-uusapan ninyo. Na i-resolve nyo yung differences ninyo, i-resolve nyo yung hindi naiintindihan. Kung ito man po yung kontrata, nakita ko talaga na may good outcome ka with your communication. Pag-uusap, it will be good for you. Nakakatulong po si Jupiter in moving in Gemini para ma-solve yung mga good income o bagong pagpasok ng kaperahan sa buhay mo through good communication. Nakita ko na sabi ng spirit guides mo, lahat ng bagay in different aspect of your life masosolusyonan base sa magandang pag-uusap. Kaya kung ano po kinakaharap mo, kausapin, sabihin, it will be good for you, okay? Two of Cups is being clarified by the Knight of Cups. Wow. Sabi rito, just have a parang magandang pagkikipag-ugnayan with someone and the right offer will come. I don't know why. Narinig ko din yung offer of love. Kanina pa eh. Parang kung nanggaling ka man daw sa heartache or heartbreak in the past, para sa mga cancer dyan na naghahangad ng bagong pag-ibig ha, parang may papasok talaga na bagong magpapatibok ng puso mo o bago magbibigay sa'yo ng new meaning in your life. So, nakita ko rito, be open lang. Huwag ka agad mag-jump sa conclusion ha. Let it cook. Hayaan mo dumaan lang. Hayaan mo dumaan yung proseso and always listen to your intuition. Alam mo sa sarili mo kung tanggapin mo ba to, kung ready ka na ba, kung siya ba talaga yung magiging bagong pagpapatibok sa'yo, mararamdaman mo yan at listen to your intuition. For others, yes, may offer of contract, offer of a new job, offer of a new opportunity na talaga namang ikakatuwa mo. Kaya ngayon, be glad, especially po yung ating buwan papasok sa sign ni Virgo. This is really a good time to be precise, no? To help for planning, for paperworks, for organization. So kakaroon ka ng magandang lagay pagdating sa mga organization, sa sistema, at magiging maayos yung mga pag-uusap. Kaya kung meron mga negosasyon o agreements or back and forth na papeles, magiging maayos yan. Okay? Good for you. Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have Vine. Seek out information that will help you. Yes, ito yon. With the Page of Swords, kung meron ka hindi naiintindihan, madaling itanong yan at tapangan mo yung sarili mo para itanong kung ano yung mga bagay na hindi mo gets. Another message, you have Flute. Disappointment in a friend of a lover. A friend or a lover. Yes, ito yon. Kaya may conflict, may away, may hindi pagkakaunawaan kasi parang disappointed ka sa isang lover o isang friend na parang hindi mo gets yung ginawa niya. Now, the message, you have money path. A path with money is waiting for you to find it. Yes, yes, yes. May pera ka this time, Cancer. Congrats, congrats. Another message, you have Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Yes, may transformation ka na. Kaya kung ngayon may dinadamdam ka, magabago pa yan. Makakaalpas ka rin dyan. Okay? Another message, you have Gavel, involvement with the law. So kung meron ka daw pinagdaanan with legal matters, legal documents, lalagpas din yan. Magiging maayos din ang lahat. Okay? Another message, you have Chair empty. Someone is living your life. Yes, sa path po ng transformation, talaga namang iaalis. May lilipas, meron ka nang hindi sasamahan, may mga grupo ka na na-realize mo, ay, time na for me to go kasi hindi na ako nag-grow with you. Parang ganyan. So, normal po yan sa transformation mo. Ang outcome mo ito, for September 22 to 28, you have, wow, Page of Pentacles. Meron kang yayakapin na bagong opportunity, bagong pag-ibig, pwede rin, o bagong pagkakataon sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng bagong meaning.
this week, okay? Because nanggaling ka from heartbreak, heartache, sabi ko nga sa inyo, this is God's redirection. Kung nanggaling ka sa iyak, lugmok, pagkadusa, pagka-reject, or talagang disappointing thing from something or someone, panahon na para bumangon ka kasi may bagong papasok. At yung bagong papasok na ito, naaaralin mo, especially with the Page of Swords here, marami kang impormasyon na kailangang kunin para mapangalagaan to. Halimbawa, balak mong pumasok sa call center pero bagong-bago ka lang dyan, hindi mo alam galawan dyan, panahon na para matuto ka at alamin lahat-lahat ng pwede mong alamin para maging empowered ka at para kung ano man tong call center na yan, ay magamit mo siya in its full extent at mapakinabangan mo for a very long time. Halimbawa lang yun ha, example lang, parang ganun. So kung ano man tong bagong papasok, aralin mo lang, buhisiin mo lang, it will be very, very beneficial para sa'yo, okay? The Page of Pentacles is being clarified by Five of Cups, yes. This new blessing na darating sa life mo, ang magbibigay sa'yo ng push para totally kalimutan na yung past. No? May bagong blessing sa'yo na magbibigay sa'yo ng garantiya na, hay, panahon na para kalimutan na yun. Hay, huwag na ko umasa doon. Okay na yun, past na yun kasi may bagong darating. So kung medyo may panakit, medyo may panghihinayang, o may regrets, o meron ka pang mga bagay na hindi makalimutan, makakalimutan mo yan sa pagpasok ng bagong biyayang ito. Kaya be happy, be joyful, be excited kasi may bagong darating na will light up your life again and will make you move on from something na talagang dapat nang bitawan. Okay? So Cancer, that is your September 22 hanggang 28. Hopefully po naka-resonate kayo. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you, Cancer. This has been James of James Saro PH. God bless everybody.